kabat palakad-lakad siya sa silid. Nagulat pa siya nang bahagyang bumukas ang pinto ng banyo. Isang tuwalya nakapulupot sa ibabang katawan ni Alvin at isa pang pinampapahid sa basang buhok. Hinagod nito ng tingay ng pantulog niya. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa labi nito. Did you really think that I will find you less attractive with those pajamas? Why babe? Huhubarin ko rin yan. Wika nito habang patuloy sa pagpupunas ng buhok. Don't call me that, and damn you Alvin. I'll fight you kapag... Sinabi mo na yan noon, Ann. Matabang nitong sabi sabay ng pagkawala ng ngiti sa labi. May humaliling ibang emosyon sa mata nito. Hinagis sa stulang basang tuwalya tumakbang papalapit sa kanya. Nagpanik si Ann. Nakikita niyang desire sa mga mata ng asawa. Humakbang siya palihis at takmang tatakboy ng pinto, subalit mabilis siyang nahawakan sa braso ni Alvin. Marahas na hinatak payakap. Saan sa palagi mo ikaw pupunta, ha? Kinulong nito na mahigpit ang asawa sa dibdib. Bitawan mo ko, Alvin, ano ba? At nagpumiglas ng husto si Ann. His chest against her breast, his growing manhood hard on her stomach. Pinilit niyang alisin sa isip ang kakaibang damdamin na nagpupumilit sumiksik doon and fought hard. Stop it, Ann. Hindi nito niniinda ang panglalakas niya upang makawala. Ang pagsuntok niya sa matibadong dibdib nito. Samantalang siya'y abot-abot ng hingal sa pagpupumiglas. Hindi ko kayang isiping pinabababa mong sarili mo sa pagiging rapist, Alvin Marvella. Are you running out of willing women at kahit asawa mo gusto mong gamitan ng dahas? Naningkit ang mga mata ni Alvin sa sinabi niya. Tila bakal ang mga braso nito sa katawan niya at pakiramdam niya na babali na ang mga buto niya. You spent hours with Leah. Pinagsawa mo dapat ang sarili mo sa kanya nang di ako ang nagsiselos ka kay Leah? Banayad ang tono nito pero naroon ang galit sa ilalim ng tinig. Wala akong pakialam. Kahit sino pang babaeng kasama mo, just leave me alone. At muling nagpilit kumawala. Nang di niya magawang kilusin ng mga braso, tinangka niyang tuhurin ng asawa. Subalit nakahanda ito at madaling naiiwas ang sarili. You little wildcat! Ani Alvin na muling niyakap na mahigpit ng asawa sa parang dito makakilos at pagkatapos maring siniil ng halik. Sadyang marahas na hinagan siya at walang pakialam kung nakadarama na siya ng sakit. Nakulong sa lalamunan ni Ann ang pagdaing sa sakit. Huminto siya sa pagpalag dahil habang ginagawa niya dumidiin ang halik ni Alvin at totoong nasasaktan na siya. Pero di huminto sa paghalik si Alvin. Binago lang ang paraan. A little less painful yet urging her to open her mouth. Yet she refused to part her lips. Mahigpit na hinilan ni Alvin ang buhok niya patalikod and she gasped in pain and parted her lips. Sinamantala ni Alvin yon and probed deeply, sensually. Pinakawala ng mga braso niya and his hands started exploring her body intimately, erotically, while his lips teased and caressed. He was seducing her to compliance, and she moaned softly. Sukat doon iniwan ni Alvin ang mga labi niya. Hinagod ng tingin ang mukha ni Ann. Isn't it better if you just listen to your body? Go to hell! She hissed and tried to struggle again. Subalit sa isang iglap, nasa mga labi na niya ulit ang labi ni Alvin. Kissing her roughly, bruising her lips, at muli huminto sa pagpalag si Ann. Muli rin nagbagong paraan ng paghalik ng asawa. He was kissing her deeply and then withdraw and kissed again and again na hinihikayat siyang tagunin ang ginagawa nito. At unti-unti nawaglit sa isip ni Ann ang pagnanais. Natanggihan ng asawa sa lahat ng parang alam niya. Hindi niya namamalayan na iangat na siya nito mula sa sahig and she was clutching his shoulders as if they were a lifeline. At ang buhatin siya nito patungo sa kama at nang alisin ni Alvin ang tuwaling nakabalot sa ibabang bahagi ng katawan nito, muling bumalik sa katinoan ng isip niya. Ayoko, ayoko, ayoko. Nakikiusap ang tinig niya. Wala siyang laban sa lakas nito at lalong wala siyang laban sa sensual na pananalakay nito sa katawan niya. Tell me that later, babe. He answered in rugged breathing. Hindi niya napuna ang banta sa likod ng tinig nito. Isa-isa nitong hinubad sa katawan niyang suot niyang pajama at muli, sinikap niyang manlaban subalit lalo siyang di makakilos. He was on top of her in a stride. Pagkatapos yumuko and cupped her head and kissed her with so much tenderness na di alam pakibagay ni Ann. He was rough one moment and then gentle the next. His mouth trailed a pat down on her ear and gave it a gentle wet bite and then down her throat. At di mapigil ni Ann na magpakawala ng marahang pagsinghap. Di niya magawang manatiling wag kumikilos, her hands clutching on his shoulders. Pagkatapos wala sa loob na hinaplos ang buhok ng asawa. Ann? Bulong ni Alvin in between kisses. His mouth slid down to her stomach and her thighs.
Subalit ang konting pride na natitira sa kanya had made her struggle when he positioned himself above her and parted her ties. Be still, babe. Marahas na bulong ito and drove deeply. Tuluyang inalis ang walang silbi niyang pagpalag. And then she was clutching his shoulders as he kept moving. Alvin moaned harshly at di gustong paniwalaan niya ng sariling katawan. Nalulunod siya ng matinding sensasyon. Iba ang nararamdaman niya ngayon kaysa nung una siyang angkinin ni Alvin. At nang sa inaakala niyang di na siya humihinga, huminto si Alvin. She opened her eyes in confusion at sinlubong siya na naghahamong mga mata ng asawa. Why? Tell me you want me. Marahan itong utos. Napapikit si Anne. Alvin cannot be this ruthless at nang muli niyang tignan to, naroon ang determinasyon sa mga mata nito. You can't do this, Alvin. I will, and I can, babe. He started to roll off. Don't. I want you. And you will pay for this? Siligaw niya sa matinding kahihiyan, galit and passion, and unfulfilled ecstasy. Marahang tumawa si Alex and started moving. Nasa pakiramdam ni Anne umiikot ang paligid at sumabog ang liwanag ng araw sa buong silid. Yun lang hinihintay wari ni Alvin and drove her hard one last time and whispered her name. Binagsak nito ang katawan sa kanya, nanatili doon hanggang unti-unti bumalik sa normal ang paghinga nilang dalawa. He showered tiny little kisses across her face at pagkatapos tumayo. Hindi ko gustong gawin sa iyo yon, Anne. Wika nito sa tonong tila humihingi ng paumanhin. Pero di sa lahat ng oras kaya kong tanggapin ang mga insulto mo. I don't think I deserved any of those. Di niya magawang salubungin ng tingin nito. Dinapa niyang sarili and tried to hold back her tears. Narinig niyang buntong hininga ni Alvin bago ito pumasok ng banyo. She hated him. She hated herself. Hindi siya makapaniwala sa kabila ng galit niya kay Alvin ay magagawa nitong pukawin ang ganong uri ng pangangailangan mula sa kanya. She felt wanton and cheap and napahiya siya ng husto. Hindi niya kaya kung sa sunod na pagkakataong angkinin siya ng asawa, ganon ulit ang mangyayari. Pero lalong di niya magawang ibigay ang sarili ng kusa nang di tumatanggi at labanan to. She was tired at di niya namalayang nakatulugan niya ng pag-iisip. Kinabukasan nagyakag ng bumaba ng bago si Anne na hindi naman tinutulan ni Alvin. Napag-alaman niyang si Pilar wala na roon at agad ding nagpahatid sa San Marcos. Alvin, Anne, salubong ni Doña Mariela. Bakit lumuwas kayo kaagad? Napagkayarian naming ituloy na lang ang honeymoon, Mama. Pag nagpunta ng Las Vegas sa isang buwan. Isa pa, hindi kami papayag ni Anne na hindi kayo may hatid ng Papa sa airport bukas. Umaliwala sa mukha ng matandang babae. Tinanggap ang halik ni Anne. Kung sa bagay, mas gugustuhin namin ng Papa rin yung makasama kayo roon. Pero ba't kailangan maghintay pa ng isang buwan, iho? Marami pang aayusin papeles para sa passport ng asawa ko, Mama. Bukod doon, kailangan may handa ko lahat sa opisina sa isang buong bakasyon. Ang Papa nga pala, nasa opisina, iho. Gustong maupo muli sa mesa kahit man lang daw sandali. Namimiss din niyang gawain yun ako ilang taon ding hawak ng Papa mo. Isang ngiti ang sumilay sa labi nito at natiyak ni Anne. Nagbalik sandali ang isip sa nakaraan. Magbibihis lang ako, Ma, at susunod din ako doon. Kailan ba talagang schedule ng flight niyo bukas? Sinabi ng matandang babae ang oras ng alis. Tumango si Alvin. Inakbayan ang asawa pamanhik ng silid. Pinaniwala mo na naman ang mama mo na pupunta tayo ng Las Vegas. Ako sa ni Anne ang nasa silid na sila. Hindi ako nagsisinungaling, Anne. Bagot na sagot ni Alvin na nagpalit ng damit. Iniwasang tingnan ni Anne ang katawan ng asawa. Di niya maitatangging may kakaibang damdaming dulot ang makita niyang hubad ito. Idagdag pa ang alaala ng sinundang gabi. Pupunta tayo ng Las Vegas sa sandaling maipaayos ko sa ahente ang passport mo. Bakit kailangan magtungo tayo ron, Alvin? Protesta niya. Anong gagawin natin doon? Upang pagbigyan ng mga magulang ko. At muli wala kang karapatang tumanggi. Dahil binili mo ko. Hindi mo kailangan ipaalala? Paasik niyang sagot. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mananatiling asawa mo, Alvin, nang dahil lang sa pagkakautang ng daddy sa'yo. Ito ang ikalawang araw ng kasal natin, Anne, para pag-isipan mo kung kailan ka makakawala sa akin. At tinitiyak ko sa'yo, you are mine forever. Wika nito habang binobotones ang polo shirt at pagkatapos pinailalim sa slacks. Hindi ko alam na isa sa mga pangarap mo, magkaroon ng walang katahimikang buhay may asawa, Alvin. Nagsalubong ang kilay nito nang lingunin siya. Anong ibig mong sabihin? Sinabi ko sa iyo noon na hindi magiging madali para sa iyong pakisamahan ako, hindi ba? I will make you dread the day you married me. Tinas niyang mukha pang bigyang din ang sinabi.
Except perhaps in bed? Tumaas ang sulok ng labi nito sa intensong insulto. Wala ako magagawa doon. You're a very expert seducer. At tao lang ako. And it is human instinct. Naniniwala ka ba talagang kayang pukawin ng ibang lalaki ang damdaming pinuha ko sa'yo, Anne? Why? You are a tigress in bed. Pinamulahan siya ng mukha. Huwag mong ipagmamayabang kakayahan mo sa kama, Alvin. Hindi lang ikaw lalaki sa mundo. Sa isang iglap, nasa tabi niya to at bumuo ng isang kamay nito sa braso niya at tinaas siya. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin, Anne. Fight me to your heart's content, pero tiyakin mong walang ibang lalaking involved, or I'll kill you both. Narinig niya halos ang pagtatangis ng bagang nito. Gusto man pagsisiyan ni Anne ang sinabi, binigyang katwiran ng sariling nararapat lang yon dahil sa natanggap niyang insulto. Pagkalabas ng asawa, pumasok ng banyo si Anne, binabad ang sarili sa bathtub. Sinikap alisin sa isip ang pangyayari ng nagdaang gabi, pero tuksong lalong lumilinaw sa isipan niya. Damn him for humiliating her. At ang sapilitan niyang pagpapakumbaba dito. At gusto rin niyang murahin ang sarili dahil sa matinding pagtugon. Kung di sa traidor niyang katawan, hindi niya daranasin ang ganong kahihiyan. She is stiff and sore. Sa magdamag nitong pag-angkin sa katawan niya, ang katwiran ni Alvin ginagawa lang nitong dapat gawin ng isang asawang lalaki sa unang gabi ng kanilang kasal. And worst, sa kabila ng pagod niya wala ni isa man. Sa ginawang pag-angkin ng asawa sa katawan niyang, hindi siya dinala nito sa matinding kasukdulan. Do not fight me again, Anne. Wika nito sa ikalawang pagkakataong angkinin siya at muli siyang lumaban. Bagaman di kasing pwersang paglaban niya kaysa nauna, di niya binigyang kasiyahan si Alvin na basta lang siyang magpaparaya. Inayaan siya nitong matulog pagkatapos nun, but she was awakened by his caress ng magmamadaling araw na. No fight this time, babe. Wala ka bang balak matulog? Her voice husky from sleep. She's too tired to do another heated argument o di kaya makipagparasahan dito. This is our wedding night. Hindi ko gustong makausahan na hindi ko ginampanan tungkulin ko sa'yo. She could hear the laughter behind his voice. Bakit ba? Nakabakas sa mga braso at balikat niya ang malulupit itong mga kamay sa ginawa niyang paglaban dito nung una. Ang buong maghapon ginugol niya kasamang biyan ng babae at totoong wala siyang maipipintas dito. Ipinakita nito sa kanya lahat ng silid sa mansyon. Kinabahan siyang mahaputo subalit di pinansin ni Doña Mariela ang paalala niya. Tiniyak sa kanyang alam nito kung kailan dapat magpahinga. Nakahapunan na siya kasama ng mga biyanan nang dumating si Alvin. Nagulat pa to na makitang kasama si Leah. Dumating si Leah kaninang hapon, Mama. Wika nito na ang mga mata sa ina tinoon bago sa kanya. Di niya alam na bababa kami kagad ni Anne at sana daw nakisabay na lamang siya. Good evening, Tia Mariela. Hello, Anne. Nakangiting bati nito sa kanya. Gumanti siya ng tipid ng ngiti. Hello, Iha. Nakangiting bati ng matanda. Si Leah malambing na hinalika ng matandang babae. Gusto kong ihatid kayo ng Tio Andrew sa airport bukas. Hindi ba't nangako ko sa inyo? Oo nga pala. Pero hindi ka na dapat nagabala pa, Iha. Mahabang oras ang biyahe ng parot parito sa Baguio. Hindi mo ba kasama si Tony? Nagkibit balikat ang dalaga. Sinulyapan si Alvin. Inanyayahan kong dumito muna sa mansyon si Leah, Anne. Hindi praktikal na mag-book siya ng hotel gayong kay raming kwarto ng silid na to? Ani Alvin sa asawa. Of course. Walang emosyong sagot niya. Aling silid ang ibibigay ko? She sounded like a dutiful housewife. Yung dati nilang ginagamit ko, Alvin. Malambing nitong sabi. Ang rose room. Muntik di mapigilan ng dalaga ang mapasinghap. Ang rose room na sinasabi nito ang silid na unang binigay sa kanya ni Alvin nung una siyang dumating ng mansyon. Tinatawag na rose room dahil kulay rosas ang wallpaper na nakalagay. Maraming bakanting silid ng mansyon. May 3 guest room sa ibaba. Pero bakit yun ang silid na dati nitong ginagamit? Gayong katabi lang na master's bedroom ang silid na yon. Nakita niya ang protesta sa mukha ni Doña Mariela at nang akmang magsasalita to inunahan ni Alvin. Ihatid mo si Leah sa rose room, Anne? Utos ito sa kanya. Natila siya isa sa katulong ng bahay na yon. She would have defied him kung wala rin ang biyan ng babae. Sumunod ka sa akin, Leah. Ani ang pilit kinakalma ang sarili. Good night, Tia Mariela. Night, Alvin. At sumunod sa kanya. Sa taas, sinamahan niya ng dalaga hanggang loob ng silid. Make yourself comfortable, Leah. Ngumiti ang dalaga. Of course. Huwag kang mag-alalaan. Sanay na ako dito. Salamat. Hindi niya malaman kung bakit di siya lumabas at pinanonood ito. Kung hindi sa damdaming hindi niya maintindihan ay magugustuhan niya marahil si Leah at napakaganda nito.
How is married life? Nagibit siya ng balikat. Tulad din ng iba sigurong bagong mag-asawa. Mahirap pakibagayin si Alvin. I should know. We've been together since we're kids. You're very charming with my husband. Why didn't you marry him? Huli na para bawiin niya yon. Pati ang biglang pagtalim ng mata niya hindi niya natago. Sandaling napatanga sa kanya si Leah at gumiti. I've been wondering that myself. I'll tell you a secret. Hindi ako naniniwala sa kasal. I can own a man nang hindi ako nagpapatali sa isang kapirasong papel. Tuluyan ang nagpatangay sa damdamin si Anne. Even if that man is married? Even if he's married. Maraing wika rito na bahagyang kiniling ang ulo. Sa puntong yon, sumungaw sa pinto si Alvin. Bra at panty nilang suot ni Leah pero hindi ito nagabalang takpan ng katawan kahit sa presensya ni Alvin. Si Anne pinanlakihan ng mata. Nagbibihis si Leah, hindi ka dapat pumasok. Tumaas ang kiling ni Alvin. Isang makahulugang ngiti ang binigay kay Dahlia. Hindi ako prude, Anne. Isa pa sanay kami ni Alvin sa isa't isa. Bale walang wika nito. Siya ang nailang. Siyang tila dapat wala doon. Walang sabi-sabing tumalikod at nilampasan si Alvin sa pinto. Nagtuloy na sa master's bedroom. Tumaas baba ang dibdib niya sa galit. Di malaman kung kanino siya nagagalit. Sa asawa o kay Leah. O sa sarili dahil niyaan niyang makaramdam ng ganon. Why? Kung iisipin nagsiselos at naghihinala siya. Di pa siya gano'n nakalmante nang pumasok si Alvin. Walang anumang nag-alis ng kasuotan to. Siya di malaman ang gagawin. Marami siyang gustong sabihin pero di niya alam paano mag-uumpisa. Tumigil ka ng kapaparoot pa rito. Tinalo mo pa yung malapit ng mga anak. Bakit ba? Amused na wika nito sa kanya. Dati ba kayong may relasyon, Leah? Bago niya napigil ang sarili, lumabas na sa bibig niya. Saan mo nakuha ang ideyang yan? Di siya makapaniwalang amusement ang nakikita niya sa mata nito. She hinted it. Nauutal niyang sabi. Really? I only wish sana maging discreet kayo sa kung anumang di niya maituloy-tuloy ang sasabihin. Discreet sa anumang ano, Anne. Isang matalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Kalimutan mo ng sinabi ko. I probably misinterpreted her. Pag-iwas niya. Di niya magawang sabihin ang niloloob. Natitiyak niyang mapapahiya siya. Iisipin ni Alvin na nagsiselos siya. Si Alvin nagkibit ng balikat at pumasok ng banyo. Nakatulugan niya na si Alvin na nagbabasa sa may sitting room. Hindi niya tumatanong kung anong binabasa at bakit ayaw pang matulog. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakatulog siya nang walang sagabal mula rito. Di niya matiyak kung gaano siya katagal nakatulog, subalit nagising siyang wala pa rin sa tabi niyang asawa. Mabigat ang katawang tumayo siya upang silipin to sa sitting room, subalit wala ito doon. Tuluyang nawala ang antok niya at muling bumalik sa higaan. 10 minutong matuling lumipas nang marinig niya, bumukas ang pinto ng sitting room at pagkatapos, sa silid nila pumasok si Alvin. Mahigpit niyang pinikit ang mga mata at nagkunwaring tulog na tulog. Naramdaman niya ang pagtabi ni Alvin. Makalipas ang ilang sandali, binabadya ng paghinga nitong tulog na. Doon lang humalagpos ang hiningang hindi niya alam na pinipigil niya. Saan galing ang asawa? Bakit ngayon lang to pumasok ng silid nila? At bakit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi nito pinag-interesa ng katawan niya? Sinisikap niyang alisin sa isip at nagpipimilit sumiksik doon. Hindi magagawa ni Alvin at Leah ganong uri ng kataksilan sa mismong mansyon na naririto siya at ang mga magulang ng una.